punong-puno na nga itong evacuation center na ito. Pero may mga residente na hindi na nga dumiretso doon sa evacuation center, sinundo na lang sila ng kanilang mga kamag-anak. Okay, maraming salamat sa iyo, Wen Hidalgo. Alam namin na wala ka pa rin pahinga at tulog. So mamaya babalikan ka namin for more updates. Maraming salamat sa iyo, Wen. At tuloy-tuloy nga po ang ating special coverage dito po sa Salamat Mo. Ukol pa rin po sa hagupit na idinulot nitong si Bagyong Ondoy. At doon po sa huling report ni Weng Hidalgo, ang naninirahan nga daw po sa may bahagi ng Providence Village ay umaabot sa 100 o 1,000 pamilya, kung saan 80% ng mga pamilya dito ay naapektuhan nitong Bagyong Ondoy. Humihingi po sila ng tulong sa ating mga kababayan kung maaari po mag-donate ng pagkain, tubig at damit sa ating mga kababayan na salanta po nitong Bagyong Ondoy. At ang mga evacuees nga po ay kasalukuyan na nanatili sa Barangka Elementary School kung saan ay halos hindi na po sila magkasya. Samantala, magdamagan rin po ang rescue operations sa mga residente sa parte ng Diosdado Macabagal Bridge sa Marikina. Mula po sa Marikina, may live update naman ang ating kasama si Atom Araulio. Atom. Cheryl, nakasama tayo kagabi sa rescue efforts ng 51st Infantry or 51st Engineering Battalion ng AFP tsaka ng PNP Special Action Force na isa ito sa mga unang sumuong ng mga rescue team sa mga pinahang lugar dito sa Marikina. Ang mga pinuntahan nila ay itong mga residente malapit sa Diosdado Macabagal Bridge na papasok sa Marikina. Meron kasing komunidad na malapit dyan at yung mismong highway na ang kanilang ginawang landing area para sa kanilang mga rubber boats. Katabi ito ng ilog na tuluyan ng linamon ng tubig baha. Kaya gamit ang dalawang rubber boat ay nagpabalik-balik sila upang masundo ang mga residenteng na stranded sa kalapit na komunidad. Naging mahirap ang operasyon ng mga rescue team dahil sa dilim at dahil sa lakas ng kuryente o current ng tubig. Iniiwasan nila ang mga nakalaylay na kawat ng kuryente. Ngayon pa man, marami sa mga residenteng kanilang pinupuntahan ang mas pinili na lamang na manatili sa kanilang mga bahay at humingi na lamang ng tubig at pagkain. Sa isang elementary school, ng mga pamilya rin ang nagpalipas ng oras at doon sa elementary school na yan, sinasabi ng mga nabiktima doon, yung mga na-stranded na kung tutuusin ay medyo mas mabuti pa ang kanilang kalagayan kasi kahit papano ay sila ay tuyo at sila ay mabilis na nalapitan ng mga otoridad. Sa ngayon ay libo-libo pa rin na nangangailangan ng tulong hindi lamang dito sa Marikina kundi sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. At nagiging mahirap din talaga ang operasyon para sa mga rescue teams kasi tulad kagabi ay dahil sa pababaang tubig baha ay nag-create ito ng malakas na current. Kaya yung ibang mga lugar na dapat sana ay madaling puntahan ay nagdadalawang isip yung mga rescue teams dahil sa baka sila mismo ay matangay ng malakas na agos ng tubig at sila ay mangailangan din ng rescue, yung mga rescue team mismo. Kaya nga sa ngayon ay nakaantabay pa rin tayo kung saan ang mga susunod na lugar na pupuntahan ng mga rescue teams dito sa Marikina dahil sa ibang mga barangay naman ay hindi na sila nasa bubong ng kanilang mga bahay ngunit wala naman silang pagkain, wala silang tubig, hindi sila makalabas ng kanilang mga kanilang mga lugar kaya ngayon ay naghihintay sila ng ganitong klaseng rescue para sila ay magkaroon ng konting comfort o magkaroon ng konting pagkain at tubig sa kanilang mga lugar. At dito din sa kabaan ng Bonifacio Drive, kung nakikita nyo sa aking likuran, ay naglalakad na yung mga tao papunta sa kanilang mga lugar dahil sa sobrang tindi pa rin ang traffic dito at mas maigi na maglakad para makarating sa kanilang mga gustong puntahan sa ngayon. Cheryl? Atom, ang Marikina ang isa sa pinakamatinding nakaranas ng pagbaha. May mga areas pa ba na mga lugar dyan na hindi pwede pang daanan? Yung mga kalsada or areas dyan sa Marikina? Cheryl, sa totoo lang, may mga lugar dito na wala ng tubig baha pero kontrolado pa rin yung pagpasok at paglabas ng mga sasakyan ng mga otoridad. Kapag ikaw ay gusto pumunta sa mga lugar tulad ng Tumana at iba pang mga lugar sa Marikina na binaha, ay medyo restricted pa yung pagdaan ng mga tao at ng mga sasakyan. At bukod doon, kahit na bukas yung mga kalsada, matindi talaga yung traffic dahil sa mga may-ari dahil sa siguro kagabi ay hindi na sila makausad. At ngayon naman na mas maliwanag na maraming mga tao ang naglalakad kaya hindi ganun kabilis ang daloy ng trapiko dito. Kaya nga tulad na nabanggit ko kanina, merong mga tao na nakababa na sa kanilang mga bahay ngunit hindi naman makaalis doon sa kanilang mga kinaroroonan at kailangan pa rin talaga ng rescue mula sa mga otoridad. Okay, maraming salamat sa iyo, Atom Araulio. Mga kapamilya, magbabalik pa rin po ang special coverage